tuloy ang mainit na balitaan dito sa Lias News Report. Ipinatupad na sa Lightbringer University ang malayang pagsusuot ng uniforme ng mga estudyante base sa kanilang gender identity. At ayon sa pamunuan ng kanilang university, ang layunin ng uniform policy ay maipahayag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kasuotan. At para sa iba pang detalye, makakasama natin live si Ben Pascual. Ben? Salamat, Myla. Kung mapapansin nyo, nandito tayo ngayon sa harap ng pamantasan ng Lightbringer. At ayon sa mga nakapanayam natin na estudyante, ay sang-ayon sila sa ipinatupad na uniform policy. Pero ayon sa pamantasan, hindi lang naman uniform policy ang kanilang pinatupad, maging ang haircut policy para maging gender-free ang paaralan at maiwasan ang diskriminasyon sa mga LGBTQ. For me po, siguro magandang opportunity to para sa mga LGBTQ, but we should learn rules is rules. Pero yung rules na yun is dapat paluwagin. Kumbaga, kunwari sa mga gay, ganun. Kung sakaling papasok sila sa loob ng school, pwede nilang itali yung buhok nila, which is parang proper hygiene para sa mga gay, sa mga lalaki na gusto magpahaba ng buhok. Sa cross-dressing policy ng mga school, it depends naman siguro sa policy ng school. Pero if they make them comfy, pwede naman siguro na gumawa ng letter towards na gusto nilang mag-cross-dressing about it. Sa opinion ko po, mas okay po ito sa mga estudyante, lalo na po sa kanilang pag-aaral dahil mas napapakita po nila yung kanilang sarili at nagiging komportable po sila sa kanilang pagsuotan. Hindi po sila nahihirapan pumilo sa mga pinapagawang activity. Yung masasabi ko po is parang magiging confident po yung mga students po na magsuot po ng mga gusto nilang damit. And yung haircut po na dati po pinagbabawal po sa school, magagawa na po nila sa buhok nila. Mas mapapakita po nila yung totoong sila po. Ako si Ben Pascual, nagbabalita. Pakinggan naman natin ang boses ng masa sa Hear Your Voice. Ayon kay Micaela Mercolesha, sumasang-ayon daw siya sa uniform at haircut policy. Naniniwala siya na hindi magiging hadlang sa pag-aaral kung bibigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na ihayag ang kanilang gender sa pamamagitan ng pagsusuot ng uniform at pagkakaroon ng haircut na nais nila. Isa sa magiging small steps ang pagtanggap sa kanila na ihayag kung sino talaga sila kahit nasaan sila, maging sa paaralan man ito o sa ibang kultura. Sabi naman ni Crystal Solo, sang-ayon naman daw siya sa uniform at haircut. Pero kailangan ay nandoon pa rin ng respeto sa ibang gender, kagaya na lamang ng gupit ng mga gay. Kung gusto nila na magpahaba ng buhok, ay dapat na pagbigyan sila ng hindi nakakaranas ng diskriminasyon mula sa ibang tao. Kung sa babae naman daw ay nagpapagupit pang lalaki, ay ganoon din daw dapat ang gawin sa mga lalaki para ipakita ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Maraming salamat sa mga netizens na nakatutok sa atin online. Ito ang tatandaan nyo. Boses mo, ang hindi ringgit. Dito lang yan sa Hear Your Voice. Pero alamin muna natin ang sabi ng eksperto. Ang gender expression ay pagpapahayag ng ating sarili. Ito ay importante para sa maraming tao dahil nakakatulong ito upang maging komportable ang isang tao at maging confident sa ginagawa. Ngunit sabi ng eksperto, ang gender expression ay nakakaapekto sa mental health mula sa pag-iisip, pakiramdam, pagkilos, stress, pag-ugnayan sa iba at paggawa ng desisyon. Mula Luzon, patungong Visayas, Hanggang Mindanao. ito ang Lias News Report. Layuning ihatid ang serbisyo